Samantala, ibinulgar ni Senador Panfilo Lacson ang tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na kinabibilangan ng ilang mga dating opisyal ng DPWH na hindi lang umano sangkot sa korupsyon, kundi naglustay pa ng malaking halaga ng pera sa paglalaro sa kasino. Kaya naman ang senador hindi rin anya mapigilan na mapaisip na baka sangkot din ang mga ito sa money laundering scheme. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Parang nakinikinita ko na, Mr. President, na nagtatawanan pa ang mga matatalinong matching na ito habang nagbibiyahe papuntang kasino, dala ang kwartang kinulimbat habang naglilimas ng tubig baha, papalabas ng kanilang mga bahay ang mga pobreng taga Bulacan. Ganyan na lang pinanggigigilan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang mga sangkot umano na kawani ng DPWH na naglulustay ng pera sa pagsusugal sa kasino. Kahapon sa panibagong expose ni Lacson, binulgar niya ang tinaguriang BGC Boys o tinaguriang Bulacan Group of Contractors. 5 pangalan ang binunyag ni Lacson, kabilang na rito ang kontrobersyal ngayon na si dating District Engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Base sa mga dokumentong nakalap namin mula sa PAGCOR, malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng 5 ito. 950 million in gross losses, Mr. President. Hindi tambay ng High Street sa BGC ang mga ito. Hell Street siguro. Inisa-isa ni Lacson ang umano'y naging talo ng mga ito sa kasino. District Engineer Bryce Hernandez alias Marvin Santos de Guzman, mayroong combined gross losses sa mga kasino na 435 million pesos. JP Mendoza alias PJ Castro Asuncion na may 418 million pesos sa nakabuwang talo. Ang mas malaking bulto ng kanyang talo habang nagtatago sa kanyang alias na Joseph Castro Villegas ay tumataginting na 36.7 million pesos in gross losses. Nagpapanggap na contractors na sina Project Engineer RJ Dumasig alias Sandro Bernardo Park na may gross losses na 16.9 million at Edric San Diego alias himself or as himself na may losses na 42.4 million pesos. Binunyag din ni Lacson ang umano'y milagrong nangyari umano sa tinaguriang BGC Boys sa isang kasino sa Pasay kung saan sila ay tumabo ng 100 milyong pisong panalo mula August 31, 2023 hanggang April 4, 2024. Henry Alcantara, 4.7 million pesos. Bryce Erickson Hernandez, 189 million pesos. JP Mendoza, 320 million pesos. RJ Dumasig, 7.37 million pesos. Edric San Diego, 11.7 million pesos. Dahil sa kababalaghang isiniwalat ni Lacson, naiisip niya ngayon na posible itong money laundering scheme. O baka naman money laundering scheme. May report kami at ito ay amin pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. Pero isa pang malaking revelasyon ni Lacson ay nang lumabas na ang pangalan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. The 2024 General Information Sheet o GIS of the MBB Global Properties Corporation would show the following. Macy Monique Maglanque, President. Sunshine M. Bernardo, Corporate Secretary. Fatima Gay B. Asin Bonoan de la Cruz, Treasurer. Ulitin ko, Maglanque, Bernardo, Bonoan, MBB. Maglanque, Bernardo, Bonoan, MBB, Mr. President. Kayo na po ang mag-connect ng dots. Pati Magay Bonoan de la Cruz ay mga anak na mga nabanggit na opisyal ng gobyerno. Kaya naman pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bonoan, isolated case lang daw ang nakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ghost Project sa Bulacan. Ayaw na siguro ni Bonoan na maungkat pa sa investigasyon ang Global Creep. Sinisikap pa ng PTV News kuhanin ang panig ni Bonoan. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.